Ayan mga idol, welcome back again dito sa ating channel, Aljan TV here. So marami tayo mga kababayan talaga rin ang hindi gaanong maalam dito sa e-travel. Again, take note, e-travel is isa pa rin sa mga requirements natin kung uwi tayo sa Pilipinas. Make sure lang po na kayo ay magpa-register dito 3 days before your flight. Siyempre, 72 hours prior to your departure and arrival. So gagawa na lang ako ng panibagong step kasi marami pa po talaga mga kababayan na nahirapan pong magpa-register dito sa e-travel. So, pag once na nasa e-travel na kayo, makita nyo naman dyan, e-travel.gov.ph. So, pag dyan na kayo mga idol, syempre, lalo na yung mga wala pang account, ang gagawin nyo is click here to sign in na lang po kaagad tayo. Paalala po, e-travel is free. So, ang pinakaunang gawin nyo is click here to sign in. Kung kayo ay nasa mobile, the same din po yung gagawin nyo. Pasok lang kayo sa e-travel.gov.ph tapos click here to sign in. Pag naka-click here to sign in na kayo, pag wala pa kayong account, make sure to create an account. Dito sa baba, makita nyo, create an account. So, meron po dyan, create an account. So, mag-create tayo ng ating account dito sa may e-travel. Okay, sa create an account natin, ang gagawin lang natin, ilagay lang natin yung ating email address. Okay, so lagay lang tayo ng email address natin dyan, yung active. Tapos antayin natin na isend sa atin yung OTP. Okay, yung OTP, ibibigay po yan. Okay, one-time password, ibibigay yan sa inyong mga email kung saan yun yung nilagay nyo para mag-create ng isang account. Pag once na dumating na yan, meron naman siyang 3 minutes, 6-digit po yan, number po yan. So, ilagay nyo lang po dyan, automatic dyan. Tapos, mag-create na po tayo ng ating password. Ganun lang po ka-simple. Yung password natin, pwede nyo kuhanin sa inyong pangalan. Pwede yung capital or maliit. Tapos, number, combination. So, pwede nyo pong gawin yan. So, pag once dumating na yung OTP, ilagay nyo lang dito yung OTP. Okay, tapos continue lang po tayo. Tapos pagdating dito mga idol, makita nyo dyan, sasabihin niyang create your password. Create password lang kayo, kagaya na sinabi ko po, yung name nyo lang, tapos capital letter number para mas mabilis nyo pong tandaan. Okay, the password must be at least 8 characters. So ilagay nyo lang po dito yung password, confirm nyo lang. Continue na po kayo. Pagka-continue nyo mga idol, diretso na po tayo sa ating personal information. Sa personal information mga idol, ang kailangan lang dito is yung Philippine passport natin is tama po yung ilalagay natin ditong first name, last name, middle name. Lahat po ng information dito is from our passport. Yung take a photo or upload selfie, pwede nyo po yan sa inyong mga mobile. Pero kung may mga picture na kayo sa inyong passport or nakasave sa inyong mga phone, pwede nyo po yung i-upload. So, dito si kabayan, meron siyang passport na binigay sa atin. So, yun na lang po ang kuhanin ko. So, kagaya na sinabi po, kung kayo ay nasa mobile, pwede kayo mag-take ng inyong selfie or mag-upload ng inyong mga picture na nakasave niya. Si kabayan, mayroon na akong sinave. So, ilalagay ko lang yan automatic. Okay, so meron na siyang pictures dyan. Philippine passport holder, kung ano yung nakasulat sa inyong passport, kopyahin nyo lang po yan. Make sure kung ano yung nasa passport is the same din po dito sa inyong personal information. Tapos yung number nyo po sa Pilipinas, pwede po yan number nyo rin sa Kuwait, pero usually ang number na nilalagay ko dito is sa Pilipinas, just in case. Okay, syempre, ito yung female, tapos yung birth of date nyo. Nasa passport din po yan. So, month, day, at saka year dito ha. So, month, day. Okay. So, the same sa passport. Then, okay lang natin yan. Siyempre, dito sa baba mga idol, citizenship natin is Pilipinos, siyempre si kabayan. Country of birth, Philippines. Passport number, make sure na tama rin yan yung passport number. Issued countries, yung passport, Iloilo siya na issued. Okay, Philippines.
Passport issue date, ganun din, month, day at saka year. So month, day at saka year, issue date. So 10 25 2021. Okay, occupation ni kabayan is domestic worker. Okay, so depende yan kung ano yung occupation nyo. So once na okay na po yan lahat, ayon sa inyong passport, double check nyo bago kayo mag-next. Kailangan nyo double check yan bago kayo mag-next. Name. Okay, pati yung birthday, pati yung passport number. Check nyo po lahat yan bago kayo mag-next. Okay, pag once okay na, next na lang po tayo. Dito na tayo sa onboarding permanent country of residence. Country, syempre, Philippines. State of province, ilagay nyo kung saan kayo. Iloilo, Sikabayan. Municipality. Scroll down nyo lang yan, makikita nyo na kaagad yan. Okay, dito mga idol, sa permanent country of residence, syempre yung state of province nyo, yung city of municipality, tapos yung barangay nyo, tapos itong house number o block number, pwede siyang lagyan ng NA. Pero kung meron kayong mga block number at saka house number sa inyong address o location sa Pilipinas, ilagay nyo po yun. Itong address line number to optional na lang yan, so no worry about that. Tapos ang gagawin nyo, mag-next continue na lang po tayo. Tapos dito, i-double check nyo ulit yung inyong onboarding summary. Philippine passport holder, yung name, passport issue date, tapos syempre yung inyong birthday, passport number, lahat po. Tapos scroll down nyo na lang po siya kung lahat is okay na, i-submit nyo na lang po yan mga idol. Okay, pagka-submit nyo po yan mga idol, dito na tayo sa ating travel details. Kumbaga, kailangan na nating mag-travel, so ilagay na po natin yung ating registration dito sa e-travel. Okay, kagaya sinabi ko po, you may only register within 72 hours prior to arrival or departure in the Philippines. Travelers are enjoined to present their e-travel QR code for to flight boarding. So ang flight ni kabayan, dito mahalaga mga idol is yung inyong itinerary tickets. And itinerary ticket natin, makikita ang lahat ng information na kailangan po dito. Okay, pag once na nakapag-register na kayo, simple lang po yan, dito na tayo mismo sa ating e-travel. Siyempre, pag once na magpa-register na tayo, click lang natin for me. Siyempre, kung meron kayong family member, click nyo lang po dito for other family members. So, for me, ang gagawin natin, arrival yung gagawin natin. Siyempre, click na natin kaagad itong continue. Okay, sa travel details natin mga idol, Philippine arrival via air po yan. Ang ilagay natin dito is OFW. Tapos, aircraft passenger, yung flight information natin, name of airlines, yun yung airlines na sasakyan nyo. Tapos, yung flight number. Okay, tapos dito sa baba, country of origin kung saan kayo nanggagaling. Siyempre, galing sa kabayan sa Kuwait. Airport of origin, siyempre, galing siya sa Kuwait International Airport. Ito, para malinaw sa ating lahat, kung wala kayong makita, usually dito sa flight information natin, ito para malinaw ha. Usually dito, okay. Okay, sa travel details natin mga idol, ang purpose of travel natin, lagi natin ilagay always is OFW. Traveler type natin, lagi natin ilagay is aircraft passenger. Yung flight information natin mga idol, kung meron kayong connecting flight, ang ilagay nyong airline dito is yung connecting nyo papuntang Manila na, hindi yung galing sa inyong origin. Ang origin, may kita nyo po yan sa baba. Kagaya ni kabayan, ang kanya pong connecting flight is Bahrain, Gulf Air via Bahrain. So, kung ilagay nyo dito yung Gulf Air, wala pa kayong makikitang flight number dito. Ang makikita nyo lang pong flight number is yung inyong connecting flight going to Manila na. Take note, ang e-travel is
international lang po siya. Pagdating nyo sa Manila, kung may biyahe pa kay Mindanao, wag nyo na po yung isama rito. Okay, separate po yun. Hindi na po siya kasama dito sa travel details natin. So again, ang flight information is yung flight number. Usually hindi nyo makikita. Ang ilagay nyo po dito is inyong connecting flight, like kagaya sa Kabayan Gulf Air, tapos Bahrain. So ang Bahrain to Manila po yung ilagay nyong airline at saka flight number. So country of origin kung saan kayo galing, syempre, at saka yung date of departure nyo po. Sa date of departure nyo, ilagay nyo kung kailan kayo magdi-depart. So sa Kuwait siya, sa 7 po yung biyahe niya. Siyempre, with transit connecting flight kayo, ilagay nyo po rito. Transit kayo sa Bahrain. So, lagay nyo dito, Bahrain. Nasa inyong mga itinerary ticket po yan, ha? Bahrain. Okay. Hanapin natin dito. Select nyo lang. Ayan, Bahrain. Airport of transit kayo, nasa inyong itinerary ticket din po yan. So, Bahrain International Airport. So, ilagay nyo lang dyan, Bahrain International Airport. Okay. Sa mga may connecting flight ito. Tapos, yung transit date nyo po, tingnan nyo po sa inyong itinerary ticket. Yung transit date nya is 7 din po. So, ilagay nyo dyan, 7. Destination nyo, makita nyo po yan, mag-automatic po yan na mag-automatic po to dito. Depende po yan kung saan kayo sa Manila airport destination nyo po. Tapos yung date of arrival nyo, ilagay nyo po dito kung kailan yung anong date kayo dating ng Pilipinas. Yung dating nyo ng Pilipinas. So, okay. So, makarating siya sa Pilipinas is 7 din po. So, ilagay nyo dito 7. Okay. So, okay na yan. Dito, okay na yan. Malinaw na yan. Dito sa flight information, kailangan lang po yung inyong connecting. Kung hindi nyo makita yung inyong flight number dito sa pinakauna. Okay. So, ganyan lang po. Tapos, same as address, residence lang ang gagawin nyo. Okay. Tapos, next nyo lang po yan. Health declaration, ilagay nyo lang dito, no. Tapos mag-next na lang kayo dito mga idol. So sa baggage declaration mga idol, pwede nyo pong basahin to buo as long as tayo ay isang OFW, more on personal use lang naman yung mga dala-dala natin. Pero na lang kung tayo ay isang negosyante at marami tayong dala-dalang items, kailangan po nating i-declare yan. Pero pagka OFW usually for personal use lang yan, hindi po yan pang commercial. So ang gagawin natin dito mga idol is i-know na lang natin to. Do you have baggage or currency to declare? Make sure lang po na huwag kayong magdala ng pera or mga items na lagpas sa allowed sa inyo bilang isang OFW. So usually no lang ilalagay natin dito mga idol. Tapos yung accompanied family members, lagay natin dito 0 din dito. Check any gabayan is 1, tapos hand carry niya is 1. Depende po yan sa inyo ha. First time visiting to Philippines, yes, first time siya. Kung hindi nyo naman first time, ilagay nyo no. Tapos pag okay na po yan lahat, mag next na lang kayo. Tapos dito sa inyong signature, ilagay nyo lang po yung inyong initial. So si kabayan, pwede na yan, yung J. Tapos next na lang po tayo. Ito yung pinakabago ngayon, yung family members. Travel declaration will also be generated for the selected family members. So kung meron kayong family members na kasama sa pagbiyahe, pwede kayong mag-add. Pero doon din sa pinakauna, pwede rin yung gawin. Pero dito pwede nyo i-add directly. Pero wala naman kayo, mag-next na lang po tayo dito. Tapos, you haven't selected any family members, i-yes na lang po yan. Tapos, i-review nyo ulit yung inyong personal information mga kabayan. Pag once okay na yan, signature, i-submit nyo na lang po, automatic, makita nyo na kaagad yung inyong e-travel. Yung e-travel natin mga idol, syempre, yes, yan ang pinakabago. Yung e-travel natin, makita nyo ganyan, kindly present your passport to the immigration officer for e-travel registration information and QR code for custom officer for clearance. So, usually hindi na to hinihingi doon eh. Ang hinihingi na lang yung passport kasi i-check naman nila yan kung kayo ay nagpaparehistro sa e-travel. So, merong QR code dan.
Pwede nyo itong i-download, just in case lang, pwede nyo i-download, meron dito download QR code, pwede nyo i-download yan, or pwede nyo i-open naman dito with your email address at saka login dito. So ganun lang po kasimple mga idol. Tapos pag kayo ay pabalik, ganun po ang gagawin nyo. Back home lang po tayo pag kayo ay pabalik. Okay, tapos wait, download ko muna. Okay. Meron ka na dito. Tapos next travel destination, new travel declaration lang po kayo ulit. Sure naman sa Philippines ang gagawin niyo kung kayo ay pabalik na. Tapos continue lang po yan, the same. So ganun lang po kadali dito sa e-travel natin mga idol. Sana po na-follow niyo ng mabuti at saka pakishare na rin po para sa inyong mga kaibigan na magbabakasyon sa Pilipinas. Ganun lang po. Thank you so much sa lahat. Bye bye and God bless.